Sir, tama po ba ito? Yung pulling ninyo? So, welcome to Ready Family. Ano sir, so, yung motor po natin is galing kay Motorbikes, Undead Finance po yan yung online loan Pilipinas po, tinatawag natin si Credit, then Undead Finance po ay online loan Pilipinas. Ano po? So, ito po yung reference number po natin. Magda-down ka ngayon, sir? Magda-down ka ngayon ng 30? So, ito po ito natin na unit, may year. So, ito po yung term po natin, 30 months. So, mag-umpisa sa first payment po natin is mag-umpisa sa December 25. So, every month po December 25. Then, mag-end po yung contract pa natin sa May 25, 2027. So, 30 months po yung ano po sir. Ito po yung monthly due amount po ninyo, 5,117.86 on or before ng due date natin, may rebate po tayong 300. On or before may rebate ng 300. Kasi 169 na yung binigay ng sir. Kayo na lang po ang mag-realize po dito sa total amount ng 501,017.86 ng 300. So magiging 449 something. So ito po yung rebate na 300. Pero kung lumagpas po tayo sa monthly due date po natin, may penalty po tayo na 5%. So nawala na nga po yung 300 natin, magkakaroon pa tayo ng 5% na penalty po. So ito po yung mga paraan po natin ng pagbabayad. Pwede tayo magbayad ng GCash at saka Paymaya. Kapag nagbayad po tayo dito sir, ito yung nire-recommend para at least mas mapabilis po. Ito po yung step na kailangan nyo sundan para makapagbayad tayo through GCash at saka Paymaya. So, ito po yung reference number. Kung mapapansin nyo sir, hindi po nawawala yung reference number hanggat hindi pa po natin mababayan lahat. So, ito po yung magiging reference number natin kasi hindi pa po tayo bayad lahat. Then, yung pangalawa po, kapag nagbayad po tayo ng via 7-Eleven, ito po rin po yung step kung paano tayo magbayad. Ito po, sundan na lang po natin. Ito po yung reference number po natin. Same at same pa rin po siya yung reference number natin. Kung tayo man po ay advice ng ang gamit natin ay mobile app, ito po yung mga step kung paano tayo magbayad sa mobile app. Ito rin po yung reference number po natin. So, important lang siya na kailangan natin i-select yung Dragon Launch, not Dragon Play, not Dragon Pay. Ano po? Then, yung letter C, kapag nag-bayad po tayo sa other payments channel po nila, ito, pwede tayo magbayad sa Bayad Center, SM, Cebuana, LBC, RD, Palawan, and Robinson. So, ito rin po yung step kung paano tayo magbayad. Then, ito po yung reference number po natin. So, same pa rin yung mga reference po number po natin. Mahalagang paalala lang po, kung tayo po ay nagbayad, humingi lang ng resibo o kay tago, o mas maganda yung screenshot po natin, lahat po ng ating pinagbayaran. In case lang po na nagka-problema ang ating account, at least meron po tayong pinanghahawakan na ipapakita po sa kanila. Kasi po, kung wala po tayo may ipakita na resibo, screenshot, maaaring ituring na hindi pa tayo bayad. Kasi makikita po naman nila po dun sa system po nila na siya. Tapos kung tayo po ay pumalyaw, hindi nakapagbayad ng isang buwang hulog o dalawang buwang hulog, kailangan po natin munang i-deposit ang ating motorsiklo hanggat hindi pa po natin bayad lahat kung ilang buwan po ba yung hindi pa natin nabayaran. Ano po? Kailangan lang din po natin ipaalam ang tamang address natin, saka sa yung tamang kung saan po tayo lumipat na pinagtatrabuhan. Dito po sa pag-email po sa amin, nandito po ng collection at credit, pwede po natin i-email dyan. At kung tayo ba po ay lumipat ng ibang address, maliban sa kasala po yung address na binigay ninyo, pwede po kayong mag-chat, mag-live chat sa mga agents po namin. Or pwede po ninyo i-contact dito sa onlinepilipinas.ph. Itong nakalagay po dito. Ang hindi pag-abiso sir, kung isa sa address maliban sa naibigay po ninyo na address ay may katumbas pagsisinungaling o perjury.
kalabag sa ating sa Article 183 ng Revised Penal Code. Ang pagbebenta at pagsasanla po ng motorsiklo na walang pahintulot po ng OLP ay matinding pinagbabawal. Maaaring kayo ay maaaring ihabla ng criminal sa paglabag ng Article 390 ng Revised Penal Code natin. So mag-ingat lang din po tayo sir sa motor natin. Mas maganda po secure tayo sa pagpaparadahan natin. And kailangan po natin alagaan po ng mabuti kung ito yung motor natin kasi ang pagkawala at pagkasira ng motorsiklo ay hindi po nangangahulugan na nawalan na rin po yung obligasyon po natin. Ano sir? Magbabayad at magbayad pa rin tayo hanggat hindi pa po lahat bayad sa yung pinirman natin na kontrata. Kapag kayo po ay nagkaroon ng magandang record kay kredito, ito po yung pagkakataon natin makapag-loan tayo at makapagbigyan tayo ng magandang pribilehiyo at mabilis tayo makaprubahan. So ito yung po, meron po 5 dito, may consumer loan po tayo na pwede, installment loan, ORCR, sangla, motorcycle loan, and yung car loans nila na SUL, na ilo-loans po nila. So kung meron man po kayong mga katanungan at concern sir, pwede po kayong mag-email dito. Kung kayo mag-like. Then yung panghuli po na amortization schedule, nandito na po lahat. Ito yung original na monthly, kayo na po mag-deliver ng 300. And ito na rin po kung anong araw at saka petsa kayo magbabayad para at least hindi nyo na makakalimutan. Ano po. Meron po pa ba kayong katanungan sir? Sir, ano po lang po? Pwede po yung 24 po kayo. Mas maaga po, okay po yun. On order po ng due date sir, mas maganda, mas maaga. And kung kayo naman po ay nag-advance, tandaan lang po ninyo kung ano yung in-advance ninyo for the month of. For example, dalawa yung binayaran niya na po natin next month. Hanggang sa January na po. So, i-less na lang po ninyo automatic yung 300 ng monthly amortization ng motor. Ano po? Sir, last question po. Pwede po over the counter rate po? Wala po. Wala po. So, eto sir, wala po tayong, wala po, hindi po bawal, hindi naman sa nababawal. Hindi po tumatanggap ang payments ang motorbike pays po dito. So, kaya nandito po lahat yung mga paraan po natin ng pagbabayad.